Bakit nangyari to sa akin? Isang kakaibang kwento ng lihim at takot sa puso ko. Hello, ako si Marikit, 23 taong gulang, at lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Laguna. Maaga akong nawalan ng tatay, kaya ang nanay ko ang nag-aruga sa akin ng mag-isa. Ngunit dahil bata pa siya at puno ng pangarap, napilitan siyang magpakasal muli para sa aming kinabukasan. Simula noon, iba ang buhay namin, puno ng luho, ngunit may mga lihim na hindi ko inakala. Lumaki ako na palaging may mga bagong damit at masasarap na pagkain na dala ng ikalawang asawa ng nanay ko, si Mang Jun. Hindi ko siya tatay. Ngunit tinanggap ko siya bilang ama dahil sa kabutihang ipinakita niya sa amin. Sa murang edad, hindi ko pa naiintindihan ang kahalagahan ng pamilya, kaya ang mahalaga lang sa akin ay komportable ako at walang kulang. Ngunit may araw na nagbago ang lahat. Isang umaga, nagising kami sa balita na si Mang Jun ay naospital dahil sa isang malang sakit. Hindi rin siya makakita ng maayos at unti-unting bumagsak ang kanyang kalagayan. Sa kabila ng mga pag-asa, unti-unti siyang naging masungit at palasaway sa bahay. Ang dati naming masayang tahanan ay naging puno ng sigalot at luha. Noong isang araw, nagpasya ang nanay ko na umalis muna sa bahay para magpahinga sa bahay ng kanyang ina. Ako naman, na ayaw iwan si Mang Jun sa ganitong kalagayan, ay nanatili upang alagaan siya. Ngunit hindi ko inakala na ang araw na iyon ang simula ng isang pangyayaring magpapabago ng lahat, isang lihim na hindi ko inaasahan na matutuklasan ko, at isang pagsubok na susubok sa aking katatagan. Hanggang dito muna ang kwento ko. Sa susunod, sasabihin ko kung paano nagsimula ang araw na iyon, at ang mga pangyayaring sumunod na nagdulot ng pagkalito at takot sa puso ko. Sa araw na iyon, tila ordinaryo lang ang lahat sa labas ng aming bahay sa San Pablo. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag at ang mga ibon ay nag-aawitan sa mga puno sa aming bakuran. Ngunit sa loob, ramdam ko ang bigat ng mga pangyayari na unti-unting bumabalot sa aming pamilya. Ako si Marikit, at kahit lumaki ako na may marangyang buhay dahil sa suporta ni Mang Jun, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Simula nang makarating si Mang Jun sa ospital, ang bawat araw ay puno ng pag-aalala. Hindi lang siya nawalan ng paningin, naging mainitin din ang kanyang ulo. Minsan, sumisigaw siya ng walang dahilan at palaging may tampo sa nanay ko na si Aling Luningning. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang pag-ugali niya, pero alam kong nagdudulot ito ng sakit sa puso ng nanay ko. Isang araw, habang nagluluto ako ng tanghalian, narinig ko ang mga alitan nila. Mababa ang tinig nila pero ramdam ko ang tensyon. Sa kabila ng lahat, pinilit kong huwag makialam dahil alam kong hindi pa ang tamang panahon. Ngunit sa puso ko, alam kong may mga bagay na hindi dapat tinatanggap ng isang anak, lalo na sa sarili niyang tahanan. Habang nag-aalaga ako kay Mang Jun, napapansin ko na mas lalo siyang lumalayo sa amin. Hindi na siya yung lalaking palakaibigan at maalaga noon. Parang may mabigat siyang dinadala, isang lihim na hindi niya kayang ibahagi. Sa gabi, habang pinapahiran ko siya ng gamot, napansin ko ang mga luhang bumabagsak sa kanyang mga mata. Doon ko nasimulan ang pagdududa na may mas malalim na problema sa likod ng kanyang pagkabulag. Hindi ko pa rin alam kung paano magtatapos ang lahat ng ito, pero ramdam ko sa bawat tibok ng puso ko na unti-unting nasisira ang mundo na binuo namin. Sa susunod, ilalahad ko ang unang bahagi ng pangyayaring magpapabago sa lahat, isang pangyayaring hindi ko inakala na mangyayari sa akin sa bahay naming payak sa Laguna. Habang lumilipas ang mga araw sa aming bahay sa San Pablo, ang bigat ng sitwasyon ay lalong lumalalim. Ako si Marikit, tumatanggap ng bawat hamon na dumarating, pero sa oras na ito, ramdam ko ang pagod hindi lang sa katawan kundi pati na rin sa puso. Ang buhay naming dati ay puno ng saya at aliw dahil kay Mang Jun, ang ikalawang asawa ng nanay ko, na nagbigay sa amin ng marangyang buhay. Ngunit ngayon, nagbago ang lahat dahil sa kanyang pagkabulag at ang mga pagbabago sa kanyang ugali. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa sala, nakarinig ako ng malakas na sigawan mula sa kwarto nila ni Mang Jun. Nakaramdam ako ng kaba, kaya nilapitan ko ang pinto at pinakinggan. Narinig ko silang nagtatalo ni Nanay Luningning. Sabi ni Mang Jun, hindi ko kailangan ang tulong mo. Hindi ko na matitiis ang lahat ng ito. Sagot naman ni Nanay, kailangan mong magpakatatag para sa amin, hindi kami pwedeng pabayaan. Ang mga salitang iyon ay parang dagok sa puso ko. Hindi ko maintindihan kung bakit naging ganito si Mang Jun mula sa lalaking maalaga at mabait, naging palaging magalit at mainitin ang ulo. Naiisip ko kung paano niya kinaya ang pagkabulag na ito.
Ngunit ang masakit, ang nanay ko ang naging pinagbubuntunan ng kanyang galit. Ako naman, bilang anak, ay naguguluhan at nasasaktan sa nangyayari. Sa kabila ng lahat, pinilit kong maging matatag. Ako ang nagluluto, nag-aalaga, at nag-aayos ng mga gamot ni Mang Jun isang araw. Habang pinapahiran ko siya ng gamot, napansin kong mailuha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung dahil sa sakit o sa emosyon, pero ramdam ko na may malalim na pinagdadaanan siya na hindi niya kayang sabihin. Hindi ko pa rin alam kung paano natin malalampasan ang krisis na ito. Ngunit sa puso ko, alam kong may paraan para maibalik ang dati naming saya at pagmamahalan. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko ang mga pangyayaring nagbukas ng bagong kabanata sa aming buhay, mga lihim na matagal nang nakatago at mga desisyong kailangang harapin. Hindi ko inakala na isang simpleng araw sa aming bahay sa San Pablo ang magiging simula ng isang pangyayaring magpapabago ng lahat sa buhay namin ni Mang Jun at ng nanay ko. Ako si Marikit, at sa edad na 23, nakaranas ako ng isang hindi inaasahang pangyayari na maglalagay sa akin sa gitna ng isang lihim at pagsubok na hindi ko pa noon nararanasan. Nang umaga ng araw na iyon, abala ako sa paghahanda ng tanghalian. Kailangan kong ihanda ang mga gamot ni Mang Jun at siguruhing makakain siya ng tama kahit na hindi na niya makita ang mga pinggan na inihahain ko. Sa kabila ng kanyang pagkabulag, nanatili siyang masayahin sa panlabas, ngunit nararamdaman ko ang bigat na bumabalot sa kanyang puso. Biglang may kumatok sa pintuan. Nang buksan ko, nakita ko si Aling Nena, ang kapitbahay namin na lagi ring tumutulong sa amin kapag kinakailangan. Marikit, may bisita ka, sabi niya sa akin na may ngiti sa labi. Hindi ko maintindihan kung sino ang ibig niyang sabihin, kaya tinawag ko si Mang Jun na nasa sala. Pagbukas ng pinto ng kwarto ni Mang Jun, biglang pumasok siya, halatang masaya at may dalang 2 mangkok ng prutas, pakwan at granada. Hindi niya ako napansin at inakala na ako ang nanay niya. Luningning, andito na ako. Ang sarap ng mga dala ko para sayo. Ang sigaw niya na puno ng kagalakan, hindi ko alam kung paano ako tutugon. Naramdaman ko ang kakaibang kirot sa dibdib ko, pero hindi ko mapigilang ngumiti dahil sa kabaitan na ipinapakita niya sa kabila ng kanyang kalagayan. Habang kumakain siya ng pakwan at granada ng masaya, ako naman ay nanatili sa tabi, tahimik at nag-iisip. Hindi ko maintindihan kung paano niya nagawang malito ang pangalan ko sa nanay ko, pero may kakaiba akong naramdaman, parang maisinisimulang magbukas na bagong kabanata, pagkatapos ng ilang sandali. Tinawag niya si Nanay Luningning ng paulit-ulit, ngunit hindi siya sumagot dahil nasa bahay ng kanyang ina noon. Naisip ko na kailangan kong magpanggap upang hindi siya maalarma. Sinabi ko na nanay, papunta na siya, nandito lang sa kusina. Hindi ko alam kung paano niya naniwala, pero iyon ang tanging paraan upang mapanatili ang katahimikan sa bahay. Pagkatapos ng lahat ng iyon, umalis siya sa kwarto at naglakad palabas ng bahay na may ngiti sa labi. Ako naman ay bumalik sa silid ko, nag-isip ng malalim at damang-dama ang halo-halong emosyon, saya, pagkabigla at takot. Hindi ko pa rin maintindihan ang nangyari at kung ano ang ibig sabihin nito. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko ang mga sumunod na pangyayari na nagdulot ng malaking pagbabago sa aming buhay. Mga lihim na unti-unting lumalabas at mga tanong na kailangang sagutin. Hindi ko inakala na pagkatapos ng araw na iyon, ang buhay namin sa San Pablo ay muling lulubha sa mga pangyayaring hindi ko pa handang harapin. Ako si Marikit, at sa kabila ng aking murang edad, napilitan akong tumanggap ng isang lihim na nagdulot ng matinding pagkalito sa puso ko. Matapos ang eksenang iyon kung saan si Mang Jun ay nagkamali ng pagkilala sa akin bilang nanay, hindi na naging pareho ang aming samahan. Kahit na masaya siya sa mga pagkain na dala niya, ramdam ko sa kanyang mga kilos ang matinding paghihirap. Nagiging mahirap na ang bawat araw na kasama siya, lalo na't madalas siyang magalit ng walang dahilan. Isang gabi, habang ako ay nag-aayos ng mga gamit sa kusina, narinig ko ang mga boses ni Mang Jun at Nanay Luningning mula sa kanilang kwarto. Mahinahon ang tono ni nanay, pero si Mang Jun ay halatang inis. Hindi ko maintindihan bakit ganito ang nangyayari sa akin. Parang nawawala ang lahat ng kontrol, sabi niya. Kailangan mong maging matatag, Jun, hindi ka nag-iisa, tugon naman ni nanay. Sa kabila ng kanilang usapan, napansin ko ang kakaibang tensyon sa hangin. Para bang may tinatago silang hindi ko pa nalalaman. Habang pinapakinggan ko sila ng palihim, may narinig akong mga salitang gamot, doktor sa Maynila at pagsubok. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong ibig sabihin ng mga iyon, pero ramdam ko na may mas malalim na nangyayari. Kinabukasan, nilapitan ko si Mang Jun nang mag-isa siya sa sala.
Kuya, okay ka lang ba? Tanong ko ng mahinahon. Napatingin siya sa akin ng matagal, at sa isang sandali ay napangiti siya ng bahagya. Salamat, anak. Mahirap, pero kailangan nating magtiyaga, sagot niya. Ngunit hindi ko mapigilang magtanong sa sarili, ano kaya ang sinasabi nila sa mga doktor? Ano ang tunay na kalagayan ni Mang Jun? At bakit parang may mga bagay na ayaw nilang sabihin sa akin at sa nanay ko? Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga pangyayaring nagbukas ng pinto sa mga lihim na matagal nang tinatago. Mga desisyong magbabago sa takbo ng aming buhay at maglalagay sa akin sa gitna ng isang hindi inaasahang pagsubok. Hindi ko inaasahan na ang araw na iyon sa aming bahay sa San Pablo ay magiging simula ng isang matinding pagsubok na magpabago sa takbo ng buhay namin ni Mang Jun at ng nanay ko. Ako si Marikit, at sa kabila ng aking murang edad, napilitan akong harapin ang mga lihim na matagal nang nakatago sa likod ng aming tahimik na buhay. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa sala, napansin kong may kakaibang galaw si Mang Jun. Hindi siya tulad ng dati, parang may tinatago siyang mabigat na sikreto. Nilapitan ko siya ng mahinahon at tinanong, Kuya, may problema ba? Pwede mo ba akong kausapin? Napatingin siya sa akin ng matagal, at matapos ang ilang sandali ay napabuntong hininga siya. Marikit, may sasabihin ako sa'yo, pero hindi ko alam kung paano ito tatanggapin mo, sabi niya nang maihalong kaba. Napatingin ako ng seryoso at sinabing, ano man yan, Mang Jun, sabihin mo lang. Nandito ako para sa'yo. Napangiti siya ng bahagya at sinimulang ikwento ang kanyang tunay na kalagayan. Ikinuwento niya na sa kabila ng kanyang pagkabulag, may mga bagay na hindi niya kayang gawin ng mag-isa. Hindi lang ito simpleng karamdaman kundi isang malalim na suliranin na nagpapahirap sa kanyang isipan at damdamin. Ipinaliwanag niya na ang kanyang pagiging mainitin at palaging galit ay bunga ng takot at kawalan ng kontrol sa kanyang sarili. Ako naman ay nagulat, ngunit naunawaan ko ang kanyang pinagdadaanan. Sa kabila ng lahat, mahal ko siya bilang isang ama sa aking buhay. Nangako ako na susuportahan siya at hahanapan namin ng solusyon ang kanyang kalagayan, ngunit hindi doon nagtapos ang mga pagsubok. Sa mga sumunod na araw, natuklasan ko ang mga lihim na itinatago ng nanay ko at ni Mang Jun, mga plano, mga sikreto, at mga pangyayaring magbabago ng lahat. Ang mga ito ay maglalagay sa akin sa gitna ng isang malalim na alitan na hindi ko inaasahan. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga pangyayaring nagbukas ng pinto sa madilim na bahagi ng aming buhay. Mga katotohanang magpapabago hindi lang sa amin, kundi pati na rin sa mga taong pinakamalapit sa amin. Hindi ko inakala na ang mga araw na tila payapa sa aming tahanan sa San Pablo ay unti-unting magiging gulo at puno ng lihim na magpapabago sa lahat ng aking iniisip tungkol sa pamilya namin. Ako si Marikit, at sa murang edad, napilitan akong harapin ang mga katotohanan na matagal nang itinago sa likod ng mga ngiti at pangakong pagmamahal. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa kwarto, napansin kong may kakaibang galaw si Mang Jun, halatang hindi siya komportable. Nilapitan ko siya ng mahinahon at tinanong, Kuya, may problema ba? Pwede mo ba akong kausapin? Napatingin siya sa akin ng matagal, at matapos ang ilang sandali ay napabuntong hininga siya. Marikit, sabi niya nang may kaba sa boses, may mga bagay akong kailangang sabihin sa'yo na baka hindi mo magustuhan. Napalunok ako, pero pilit kong pinilit maging matatag. Ano man iyon, Mang Jun, nandito ako para makinig. Ikinuwento niya sa akin ang mga problema sa negosyo na matagal niyang tinatago sa amin. Sabi niya, hindi lang ang kalusugan ko ang problema, pati ang negosyo namin ay nalulugmok na. May mga nagbabalak na kunin ang mga ari-arian namin. Hindi ko lubos maisip na ang buhay na akala ko ay perpekto ay puno pala ng unos sa likod ng mga pintuan. Habang siya'y nagsasalita, naalala ko ang mga oras na siya ay nagagalit ng walang dahilan. Dahil pala sa matinding stress at takot na marahil ay hindi niya masabi sa iba. Nangako ako sa sarili ko na tutulong ako sa kanya at sa nanay ko upang malampasan namin ito. Ngunit ang mga pagsubok ay hindi rito nagtatapos. Sa mga sumunod na araw, natuklasan ko ang mga lihim na pag-uusap ni Mang Jun at ng nanay ko tungkol sa mga problema sa negosyo, mga utang, at mga taong may masamang intensyon sa amin. Ang mga ito ay maglalagay sa akin sa gitna ng isang labanan na hindi ko inaasahan. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga pangyayaring nagbukas ng pinto sa madilim na bahagi ng aming buhay, mga plano, pagtataksil, at mga desisyong maglalagay sa akin sa bingit ng isang malaking trahedya.
Hindi ko kailanman inasahan na ang simpleng buhay namin sa San Pablo ay mauwi sa isang napakabigat na pagsubok na magpapabago sa lahat ng aking paniniwala at damdamin. Ako si Marikit, at sa kabila ng aking murang edad, napilitan akong harapin ang mga lihim at suliranin na matagal nang itinago sa likod ng mga ngiti at pangakong pagmamahal ng aking pamilya. Isang gabi, habang tahimik na naglalagay ako ng mga gamit sa kusina, narinig ko ang malalalim na usapan ni Mang June at nanay ko sa kwarto nila. Hindi inaasahan pero palihim akong nakinig. Ang mga tinig nila ay puno ng pag-aalala at takot. Kung hindi natin ayusin ito, mawawala lahat ng pinaghirapan natin, sabi ni Mang June habang halatang nanginginig ang boses. Kailangan nating magdesisyon ng mabilis, tugon naman ni nanay. Hindi ko maintindihan lahat ng kanilang pinag-uusapan, pero ramdam ko ang bigat ng kanilang mga salita. Parang may dumudurog sa puso ko habang naririnig ko ang mga salitang nag-ugnay sa mga problema sa negosyo, utang, at mga taong may masamang balak sa amin. Kinabukasan, nilapitan ko si Mang June nang mag-isa siya sa sala. Kuya, ano ba talaga ang nangyayari? Bakit parang palagi kang nag-aalala? Tanong ko ng buong pag-aalala. Napatingin siya sa akin ng matagal at nagpa siya ng magsalita. Marikit, hindi madali ang sitwasyon natin ngayon. Pero naniniwala ako na kaya nating lampasan ito basta magkakasama tayo. Sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam ko ang pangamba sa kanyang mga mata. Alam kong may mga bagay na hindi niya sinasabi, mga lihim na maaaring magpabagsak sa amin. Ngunit pinipilit ko pa ring magtiwala at umasa. Ngunit sa mga sumunod na araw, unti-unting lumabas ang mga katotohanan, mga pagtataksil, mga plano ng iba na sirain ang aming pamilya, at isang lihim na magpapabago sa lahat. Ang mga ito ay maglalagay sa akin sa gitna ng isang laban na hindi ko inaasahan, isang laban na susubok sa aking katapangan at pagmamahal. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga pangyayaring magpapakita kung hanggang saan ang kaya kong gawin para protektahan ang pamilya ko, at ang mga desisyong magdadala sa akin sa bingit ng isang malaking trahedya na hindi ko pa lubos maintindihan. Hindi ko lubos maisip na sa simpleng buhay namin sa San Pablo, may mga lihim na matagal nang itinatago na handang sumabog at wasakin ang lahat ng aking inaakalang matibay na pundasyon. Ako si Marikit, at sa murang edad, napilitan akong harapin ang pinakamadilim na bahagi ng aming pamilya, isang gulo na higit pa sa aking kaya. Isang gabi, habang naglalakad ako sa silid ni Mang June upang dalhan siya ng gamot, napansin kong may kakaibang liwanag mula sa kanyang telepono. Sa hindi sinasadyang pagkilos, nahulog ang telepono mula sa kanyang kamay at lumapag sa sahig. Nakabukas ang isang nakatatakot na mensahe, isang text mula sa isang hindi kilalang numero. Naglalaman ng mga banta tungkol sa negosyo niya at mga babala na papatalsikin siya sa kanilang sariling kumpanya. Hindi ko alam kung sino ang may intensyong sirain ang buhay namin, pero ramdam ko na malapit na ang unos. Sa mga sumunod na araw, napansin ko na palihim silang nag-uusap ni Mang June at nanay ko tungkol dito. Ngunit palaging may tinatago sa akin. Ako ang anak, ngunit tila hindi ako kabilang sa kanilang mga plano. Isang araw, habang nag-iisa ako sa kusina, dumating ang isang lalaki mula sa Maynila. Siya ay suot ang simpleng polo at maong, ngunit may dalang seryosong aura. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Mang Rico, isang dating empleyado ng negosyo ni Mang June, at may dala siyang mga ebidensya tungkol sa mga anomalya at pagtataksil sa loob ng kumpanya. Habang nakikinig ako sa kwento ni Mang Rico, unti-unti kong naisip na hindi lang basta problema sa kalusugan at negosyo si Mang June ang kailangang harapin. May mga taong lihim na nagpaplanong pabagsakin kami. Sa kabila ng takot at pagkalito, ramdam ko ang apoy ng determinasyon sa aking puso. Hindi ko papayagan na masira ang pamilya namin ng walang laban. Ngunit, sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim pa akong nadiskubre, isang lihim na magpapabago sa lahat ng aking pananaw, at maglalagay sa akin sa gitna ng isang delikadong laro na hindi ko alam kung paano matatapos. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga pangyayaring magdadala sa akin sa bingit ng isang malaking trahedya, isang trahedyang maglalantad ng katotohanan na matagal nang itinatago, at mag-iiwan sa akin ng mga tanong na kailangang sagutin ng buong puso. Hindi ko inakala na ang simpleng buhay namin sa San Pablo ay mauwi sa isang napakabigat na trahedya na magpapabago sa lahat ng aking paniniwala at damdamin. Ako si Marikit, at sa murang edad, napilitan akong harapin ang pinakamadilim na bahagi ng aming pamilya, isang lihim na matagal nang itinatago, na ngayoy unti-unting lumalabas sa liwanag. Isang gabi, habang tahimik na naglalakad sa likod ng bahay, narinig ko ang mga bulong at sigaw mula sa kwarto ni Mang June at nanay ko.
Palihim akong lumapit at tinanong ang sarili kung ano ang pinagtatalunan nila ng ganoon karahas. Ngunit sa aking pagkagulat, narinig ko ang mga salitang nagpaalab sa aking puso, pagtataksil, panlilinlang, at pagbebenta ng ari-arian ng walang pahintulot ng nanay ko. Hindi ko maintindihan kung paano nangyari ito. Ang lalaking tinuring naming haligi ng tahanan ay tila nagbabalak ng lihim laban sa amin. Ang sugatang puso ko ay nagkagulatan sa pagkadismaya at galit. Sa kabila ng lahat ng pagmamahal na ibinigay niya sa amin, may madilim pala siyang lihim. Kinabukasan, nilapitan ko si Mang Jun ng mag-isa sa sala. Kuya, totoo ba ang mga narinig ko kagabi? Tanong ko ng buong tapang. Napailing siya, hindi makatingin sa akin ng diretsyo. Marikit, hindi ito ang tamang oras, sagot niya ng mailungkot, ngunit hindi ako susuko. Alam kong kailangan kong malaman ang buong katotohanan. Ang mga lihim na ito ay hindi na pwedeng itago pa. Sa likod ng mga ngiti at pangakong pagmamahal, may mga sugat na kailangang paghilumin at mga kasinungalingan na kailangang ilantad. Ngunit bago ko pa man maharap ang lahat, isang hindi inaasahang pangyayari ang magpapabagsak sa lahat ng aking inaasahan. Isang pangyayaring maglalagay sa akin sa bingit ng panganib at matinding kalungkutan. Sa susunod na bahagi, ilalahad ko ang mga pangyayaring magpapabago sa aking buhay. Mga pangyayaring maghahatid sa akin sa pinakamadilim na sulok ng aking kaluluwa. At mag-iiwan sa inyo ng tanong, hanggang saan kaya ako kakayanin?